Try to imagine mga kapatid, that even 1,000 years before, bago pa lang pinanganak si Jesus sa Bethlehem, bago pa lang nakilala ang pangalan niya sa buong mundo, God was already painting His picture of redemption. God was already showing us the plan of salvation. Hindi biglaan ang kaligtasan, hindi aksidente ang cross. Pinaghandaan, pinagplanuhan, and it was prophesied. At isa sa pinakamalinaw na anino sa darating na Masaya ay makikita natin sa buhay ni Moses. Kaya nga sabi sa Hebrew 10:1, sapagkat ang kautusan na may anino ng mga mabuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Medyo mahirap intindihin, pero sabihin natin, si Moses ang anino, si Jesus ang katuparan, si Moses ang paunang larawan, si Jesus ang ganap na kapahayagan. Later, after pinanganak si Moses, gustong ipapatay ni Parao ang mga batang lalaki na Hebrew sa Egypt. At later, after pinanganak naman si Jesus, gusto namang ipapatay ni Herod ang mga bata sa Bethlehem na may mababang 2 taon na edad. Alam niyo ba masasabi ko dito mga kapatid? Dito pa lang, takot na ang mga kalaban. Si Moses ang isinilang para iligtas ang Israel para sa slavery in Egypt. Si Jesus naman ang isinilang para iligtas tayo sa slavery in sin. Kaya nga sabi ng anghel kay Mary in the book of Matthew 1:21, sabi, "And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin." Si Moses ang ginamit ng Diyos para iligtas sila sa pisikal na pagkaalipin. Si Jesus naman ang anak ng Diyos na siyang isinugo para iligtas tayo sa spiritual na pagkaalipin. Now, punta tayo sa Exodus 14:21 and 22. Sabi, "At inuunat ni Moses ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng dagat, at ang tubig ay nahati." Try to imagine that mga kapatid. Ang dagat parang nagiging pader. Imposible. But with God, all things are possible. Mga kapatid, if Moses opened the Red Sea so they could walk into freedom, how much more si Jesus? Jesus didn't just open the sea. He walked in the top of the sea. Hindi man niya binuksan ang karagatan, binuksan naman niya ang kalangitan. Kaya nga sabi sa John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man comes through the Father except by me." At noong pagkatapos namatay si Jesus sa cross, in Matthew 27:51, sabi, "At narito ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa baba." Yung kortina, mga kapatid, napunit. Yung tabing na naghiwalay ng tao at sa presensya ng Diyos ay napunit. Can you imagine that? Na kahit saan man tayo magpunta, kapiling na natin ang Diyos through the Holy Spirit. How wonderful to say, I'm not alone. Israel walked through the sea into that temporary freedom. But we walk through Jesus Christ into eternal life. Now, punta naman tayo sa Exodus chapter 7:20. "All the waters that were in the river were turned into blood." Ang ibig sabihin nito ay judgment. But in the book of John 2:9 said, Jesus turned the water into wine. It was grace. Ang unang himala na ginawa ni Moses ay nagdala ng takot sa buong Egypto. Pero ang unang himala ni Jesus ay nagbigay ng saya at pagpapala sa gitna ng kasalan. Moses revealed God's power through judgment. But Jesus revealed God's glory through mercy. Now, punta naman tayo sa Numbers 21 verse 9. "At itinaas ni Moses ang tansong ahas at ang sino mang tumingin dito ay mabubuhay." At ang sabi naman ni Jesus sa John 3:14 and 15, "Kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas, gayon din naman itataas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ano ang pinagkaiba? Kay Moses, if you look, you will live. Kay Jesus, if you believe, you will be saved and live forever. Si Moses, nagtaas ng ahas para gumaling ang katawan. Si Jesus, itinaas sa cross para maligtas ang kaluluwa natin. Moses was faithful as a servant. Jesus is faithful as the Son. Moses brought them near to the promised land. Jesus bring us into eternal life. Kaya nga mga kapatid, even thousands of years before Jesus came, God was already telling us the story of salvation. Ang bawat himala ni Moses ay nagtuturo patungo sa hinaharap. Ang bawat tanda ay tila bumubulong na may darating na mas mahigit at mas makapangyarihan. Yan ay ating Panginoong Hesukristo. Kung ang dagat na pula ay nabuksan, gaano pa kaya ang pintuan ng langit? Kaya huwag tayong manatili sa labas. Huwag na tayong manatili sa anino. Nasayo na ang katuparan. Sapagkat ang Diyos na siyang naghati ng dagat, siya rin ang Diyos na nagtalo ng kamatayan. And His name in Hebrew, Yeshua. And always remember, Jesus loves you, and I love you too.